Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, Donald Trump ng Amerika nagbabala ngayon sa mga US citizens na nakatira sa Gulf State or itong Arab nations like Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain at kahit dyan sa Iraq na mayroong mga US Embassy ay pinalilikas na ni Trump ang mga ito dahil gagawa na sila ng napakalakas na pag-atake kasama ang Israel at backup dyan ay Saudi Arabia, mga kababayan. Kaya ang Iran ngayon ay biglang kumalma sa mga pahayag at sabi ng itong spokesperson ng Iran na bukas na daw ang Hormuz kaagad. Mga tarantado talaga, no? Narinig lang na atake na ang US at Amerika at gagamit na ng mas malakas na mga bomba, ay biglang bukas na daw ang Hormuz at wala ng bomba. Grabe naman ang mga tao. Anong klaseng mga tao? Kung ako ito kay Donald Trump, hindi na ako talaga makikinig dyan sa mga tarantadong IRGC na yan. Kasi kapag bigyan mo na naman yan ng ceasefire at palagdain mo ng itong negosasyon, ay pipirma ang mga yan pero biglang liko. Pagkatapos ng pirmahan, makahiling ng kunting pabor ay bigla na namang itong aatake o babawiin yung kanilang pinirmahan. Katulad na nangyari kamakailan lang na walang silbi yung pinirmahan nila na peace deal dahil nga ay umaatake muli ang Iran at sinarado muli ang Strait of Hormuz at hindi sinurinder ang mga uranium. Kaya ay nako, kapag ganito lang ang ano talaga dyan, it's a total waste of time kay Donald Trump na pagkagastos ng pagbubomba. Oo nga, durog na durog ang Iran pero gumagastos naman ang Amerika, mga kababayan. Kaya sa bandang uli, parihong talunan. Talo sa gastos ng Amerika, talo naman sa damages ang Iran. Pero overall ay talo talaga ang Iran. Pero pareho silang malaki ang gastos dahil sa giyera na yan. Kaya kung ako kay Donald Trump ay tapusin ko na ang Iran at maniniwala ako na pipirma ang mga yan kapag gumagapang na yan papunta kay Trump at magmakaawa at luluhod at iiyak. Yun ang gusto kong makita sa mga taong yan eh. Dahil kapag pagbigyan mo yan, ay mga backstabber yan. Kapag makatalikod ka, ay babanatan ka na naman ng mga yan. Kaya meron tayong hiram na video dito galing sa ating idol. Walang iba kundi ang Good News Philippines. Ay dito maririnig natin ang mga plano na pag-atake ni Donald Trump kasama ang Israel. Ito ang video, ating panuorin. Amerika at Israel all-out war na laban sa Iran. Imbahada ng Amerika sa gitnang silangan. Binalaan ang mga US citizens sa Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia at maging sa United Arab Emirates na maging alerto at handang umalis kung kinakailangan. President Trump at Prime Minister Netanyahu may malaking sorpresa sa mga kalaban sa gitnang silangan. Ito ay sa patuloy na agresyon ng Iran sa kanilang mga katabing bansa. Nagpadala ng karagdagang mga gamit pandigma ang Amerika sa gitnang silangan upang palakasin ang depensa at opensa laban sa Iran. Plano ng Amerika at Israel na bombahin ang lahat ng mga infrastruktura ng Iran simula sa enerhiya, tubig at maging sa pang-ekonomiya. Ayon kay President Trump, ito na ang kanilang pinakamalakas na gagawin matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Iran, kabado na dahil sa nalalapit na magkasanib na opensiba ng Amerika at Israel laban sa kanila. Biglang ipinahayag ng Iran na bukas na raw ang Strait of Hormuz para sa lahat. Dagdag pa dito, sa unang pagkakataon, tumawag ang Iran sa Saudi Arabia upang ipaalam na handa na silang makipagnegosasyon at pahupain ang tensyon sa gitnang silangan. Ang dating agresibo at mayabang na leaders at militar ng Iran ngayon biglang natauhan. Ayan, so biglang natauhan ang mga gunggong na ito at ang tinawagan ay ang Saudi para sabihin na handa na silang magipagnegosasyon ng muli mga kababayan, negosasyon daw. Talagang niluloko nila pati na ang Saudi. Hindi nila kayang tawagan si Trump kasi ayaw ni Trump magipag-usap sa mga galunggong na yan. Kaya ang ginawa nila, tinawagan nila yung hari ng Saudi Arabia. At yun ang doon sila hingi ng tulong. Kaya sabi nga ng
hari ng Saudi kay Trump na kung pwede, wag mo munang bumbahin ang Iran dahil nagmakaawa na sila sa akin. Yun ang sabi ng hari kay Trump sa tawag sa telepono. Kaya itong pag-atake na ito ay naudlot daw to eh. Imbis na ito'y grand and final attack, ito yung talagang final and the biggest attack of Donald Trump and Netanyahu. Kaya lang siyempre nakikinig din si Trump kay MBS Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia dahil siyempre partner niya yan sa petrodollar na negosyo diyan sa Saudi. Yan yung petroleum diyan. At hindi lang yan, ang Saudi talaga ang pinakaloyal na partner ng Amerika diyan sa Middle East. Kaya nakikinig si Trump kay MBS sa hiling na itigil muna ang pagbomba. Kaya kanina, imbis atakihin na ay tumigil si Trump dahil hari na ng Saudi yung nakiusap eh. Ay nako. Ito na yata yung, ewan ko lang kung ito yung panghuli na panluluko nitong mga leaders ng Iran kay Trump o ito na yung tuluyan talaga na pag-surrender nila. Atin yan abangan bukas, baka merong bagong update na atin na marinig sa mga balita. Alright, balik tayo kay Good News Philippines. Babala naman ang Kingdom of Saudi Arabia, Syria at Jordan laban sa Iraq na kapag magmumula dito ang pag-atake laban sa kanilang bansa, hindi mag-aatubiling gagawa ng hakbang ang tatlong bansa laban sa mga kalaban. Sa katunayan, nagpadala na ng karagdagang sundalo ang Syria sa border nito sa Iraq upang masigurong walang makakapasok na Iran proxy sa kanilang bansa. Hindi papayag ang bagong leader ng Syria na magamit sila ng Iran sa kanilang proxy war. President Trump pinagtawanan at minaliit ang 5 ballistic missile na inilunsad ng Iran laban sa Jordan noong nakarang araw. Shot at Jordan, and our guys were there. Bing, 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 bing. 5. Bing, 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 bing. Right? I don't want to be my 6. I had to be very careful. That would have been a great sound bite. There were 5 missiles, and we shot all 5 down before they got close. Nobody else has that capacity. These weapons are incredible. We have to be very careful about. Sa takot na magalit si President Trump sa balitang magsusupply ng apataraang shoulder-fire air defense system ang China sa Iran, Chinese Foreign Ministry agad na sinabing hindi totoo ang balita. 这个问题我们已经多次阐明了立场，有关报道不符合事实，毫无根据。中方发挥的始终是促和止战的作用。 Nako, isa pang sinungaling itong China, no? Sinabi na hindi daw sila nagbenta at yun daw ay itong sinisiraan lang daw sila ng mga kalaban. Hindi daw sila nagbenta. Klarong-klaro na nasabat eh. Klarong-klaro yung nasabat na mga made in China na mga shoulder held missiles, yung mga manpads ang tawag, yung ititira mo galing sa balikat lang ng mga maliliit na missiles na pwedeng magpabagsak ng mga eroplano. Kaya itong China talaga, grabe no. Meron nga silang bagong batas ngayon sa WPS na lahat daw ng barko na papasok dyan, siyempre mga Pilipino ang papasok dyan sa Baho de Masinloc ay kanila daw huhulihin, aakyatin yung mga barko at pusasan yung mga tripulante, yung mga crewman na nandyan sa barko. Kaya itong batas na to ay talagang sampal sa Pilipinas yan kapag natakot tayo diyan. Kaya oras na para magpakita rin ng pangil ng gilas ang ating Coast Guard at Philippine Navy na huwag tayong magpaapi. Huwag tayong magpaapi sa mga ganyan. Teritoryo natin tapos tayo yung inaakyat sa barko. Sobra naman yan. Kailangan na talaga dyan ng putok siguro, mga kababayan. Okay, so anong masasabi niyo dito sa itong balitang all-out war na at meron ding sinabi na hindi matuloy daw ang all-out war ni Trump at ni Netanyahu dahil tumawag ang hari ng Saudi kay Trump na wag mo nang bumbahin dahil nagmakaawa na. Gumagapang paluhod papunta sa hari ng Saudi itong mga galunggong, nagkipag-usap na
si Bin Salman na ng Saudi ang makipag-usap kay Trump na ready na daw sila para sa isa na namang muling negosasyon na kalukuhan. Mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Mag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat.